Part 9. Will you marry me, babe? Ulit ko sa tanong ko kanina, nakita kong bigla na lang natauhan si Rebecca. Nagulat ako nang yakapin niya ako sa kanaramdaman ko, ang pagbasa ng damit ko sa bandang balikat ko dahil sa yakap ni Rebecca. Oh God, you make me the happiest person in the world now, babe. My answer is a yes. I love you so much, babe. Umiiyak na sabi ni Rebecca, kaya naman mas lumawak ang ngiti ko nang marinig ko ang pag-yes niya. Kaya naman nang humarap na siya ulit sa akin ay agad kong sinuot ang singsing sa palasingsingan niya. Nakita kong di matigil sa pag-iyak si Rebecca. I waited this for so long, and now I can't expect that you finally proposed to me. Humahagulgol pa rin na tura ni Rebecca, kaya naman huminga na ako ng malalim sa kapinunasan, ang mga luha niya gamit ang hinlalaki ko saka siya hinalikan sa bumbunan niya. Nang makatayo ako mula sa pagkakaluhod, nang mapatingin ako sa likuran kung saan nanunood sa amin sila Manang ay nakita kong nag-iiyakan, ang iba sa kanila habang si Nika naman ay nakangiti ng malungkot sa akin. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit ganun ang klase ng ngiti na binigay niya sa akin. Nang muli akong humarap kay Rebecca ay tumigil na siya sa pag-iyak, naramdaman ko ang pagtayo niya at nang maramdaman ko ang pagyakap niya ay agad ko namang ginantihan ang yakap na ginawad sa akin ni Rebecca, kasunod nun ay sinakop ko ng halik ang mga labi niya. Naramdaman ko naman ang pagresponde niya doon. Ngayon pakiramdam ko ay malapit nang makumplito ang buong pagkatao ko, dahil masaya ako na. Malapit na kaming magkaroon ng sarili naming pamilya ni Rebecca, hindi na ako makapaghintay na tawagin siya ng mga kakilala namin sa apelyido ko, dahil sa buong buhay ko ay ngayon ko lang ginusto may kasal sa babaeng pinakamamahal ko, wala nang higit na mas sasaya pa doon. Isang linggo na rin ang nakalipas matapos mag-propose ni Sir kay Ma'am Rebecca. Nakakatuwa lang dahil naging successful iyon sa nakaraang linggo na yun ay hindi rin kami masyadong nagkakasama ni Luis, dahil abala siya. Importante daw ang bagay na nilalakad niya, kaya naman pag umuwi siya sa mansyon, pinupuntahan niya na lang ako sa maid's quarter saka siya magpapakita sa akin na nakauwi na siya. Kahit naging ganun ang gawain namin sa nakaraang linggo ay ayos lang sa akin, dahil di naman nakakalimutan ni Luis na boyfriend ko siya. Kaya naman nang sumikat ang araw ay agad akong naghanda para magtrabaho ulit sa mansyon. Nang makalabas ako sa silid ko ay agad akong dumiretso sa sala, nakita kong kakasimula pa lang gumawa ng gawaing bahay nila Manang. Manang, saan po si Sir? Agad na tanong ko nang mapansin kong tahimik ang bahay. Ang nakita ko namang napaharap sa akin ni Manang. Maaga silang umalis ni Ma'am Rebecca, nag-date yata sila dahil nag-leave ngayon sa opisina si Sir. Paliwanag ni Manang sa akin, kaya naman napatango ako sa kanya. Ganun ba? Mixing sagot ko na lang. Nakita ko namang napangiti si Ruth sa Melissa. Kitang-kita namin na ang saya nila pareho kanina. Sana magkaroon din ako ng nobyo katulad ni Sir Lizer na tapat sa nobya niya. Nakangiting tura ni Melissa, kaya naman napaubo ako, dahil naalala ko yung isang gabi ng pagkakamali namin, kaya naman ipinilig ko ang ulo ko dahil dapat kalimutan ko na iyon. Oo nga ang swerte lang ni Ma'am Rebecca. Piruin niyo ang romantic pa ng proposal sa kanya ni Sir, grabe, iba talaga pag mayaman. Nakangiting tura naman ni Ruth sa amin saka tumango lang ako sa sinabi niya. Eto palang si Nika, maswerte din. Kay Sir Luis, nakangising tura ni Melissa, kaya naman naramdaman ko ang pamumula ng pisngi ko. Di ko naman may kakaila na swerte ako kay Luis, dahil bukod sa gwapo na siya ay pinapahalagahan niya naman ang relasyon namin, kaya maswerte na rin akong naging nobya niya. Hoy, wag kang ang ganyan Melissa, tingnan mo o kinikilig tuloy si Nika. Nakangising tura naman ni Ruth, kaya nagkatawanan sila. Tama na ang chismisan mga inday, tapusin nyo na muna ang trabaho nyo, bago kayo ulit magdaldalan dahil di kayo pinapasahod ni Sir para lang magkwentuhan. Sermon naman asa amin ni Manang, kaya naman natawa ang dalawa. Saka bumalik sa trabaho nila, kaya naman ganun din ang ginawa ko. Ilang oras din kaming nagtrabaho, matapos nun ay agad akong lumapit kay Manang, dahil naalala ko na monthsary namin ni Luis ngayon, kaya gusto ko sana siyang surpresahin. Manang, pwede ba akong magpaturo sa inyong mag-bake ng cake? Sabi ko kay Manang. Nakita ko namang napabilang siya sa akin, dahil busy siya sa pag-aayos ng mga pagkain sa ref. Oo naman, anong cake ba ang iba-bake mo? Tanong ni Manang sa akin, kaya naman napaisip ako. Red velvet cake po sana, sabi ko. Nakita ko namang tumingin si Manang sa cabinet sa may kusina, nakita kong naglabas siya ng mga
Ingredient sa paggawa ng cake. Tuturuan kita paano gumawa ng cake pero hindi ako kikilos para matuto ka, ibibigay ko lang sa iyo, ang instruction ikaw ang kikilos maliwanag ba? Paliwanag sa akin ni Manang tumango naman ako nilang pagsang-ayon. Nagsimula na kaming paghiwa-hiwalayan ang mga ingredients, gaya ng sabi ni Manang ay ako nga lang ang mag-isang kumikilos, dahil sasabihin niya lang sa akin paano gagawin ko ako naman ang gagawa nun. Matapos mabake ang cake ay pinalagay na sa akin ni Manang, ang toppings para sa red velvet cake nang matapos kong gawin yun ay. Narinig kong pumalakpak si Manang. I wish magustuhan ni Sir Louis yung binake mo na cake, nakangiting. Turan ni Manang kaya naman, napangiti ako sa kainayos ang cake saka iyon nilagay sa ref matapos nun ay agad aong pumunta sa kwarto ni Louis. Saka ko nilinis ang kwarto nang malinis ko na ang kwarto niya ay sakto naman ang pag-text niya sa akin na pauwi na siya. Kaya naman bumaba ako sa kusina kinuha ang cake saka ko muling bumalik sa kwarto, saka ako nag-reply kay Louis na dumiretso na siya sa kwarto niya, habang nakatayo ako hawak ang cake sa tapat ng pinto ay agad kong inayos. Ang sarili ko, maya-maya pa ay nakita kong bumukas ang pinto niluwanon si Louis na naka-office attire, nakita ko kung gaano siya kagwapo sa suot niya kaya naman napangiti ako nakita ko namang. Natigilan siya. Happy monthsary, nakangiting bati ko at nakita ko namang agad din siyang napangiti, sa kanya tinanggal ang coat niya binaba, ang bag niya bago pumunta sa akin sa kanya sinakop ang mga labi, ko. This is the reason why I love you, nakangiting turan niya sa akin, kaya naman napangiti ako sa kanya kinuha ang cake saka iyon nilapag sa mini table na katabi ng kama niya. Kamusta naman ang nilalakad mo? Agad na tanong ko, nakita ko namang napahinga siya ng malalim saka ako niyakap ng mahigpit, naamoy ko na amoy alak siya kaya naman kumunat ang noo ko. Did you drink alcohol? Yeah, just a little, mahinang sagot naman niya sa akin at naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko nang maramdaman ko ang hininga niya sa balikat ko. This is our monthsary celebration. I guess you'll let me do this now, pagkasabi ni Louis sa kinun ay naramdaman ko, ang mga labi niya sa leeg ko naramdaman ko ang paghawak niya sa pangupo ko, nang mga sandaling iyon ay napapikit ako nang mariin naramdaman ko na mas bumilis pa ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam pero kinakabahan ako kapag nagkakaganito si Louis sa di ko malamang, dahilan ay hindi ko mapilit ang sarili na hayaan siyang gawin ang ganitong klaseng bagay sa akin, dahil baka pag hinayaan ko siya ay iwan niya lang din ako sa huli kaya. Naman nang maramdaman kong nahawakan niya na, ang dibdib ko sa labas ng damit ko ay agad ko siyang naitulak ng malakas nakita kong kumunat ang noo niya. What now? Napapikit ako nang mariin nang marinig kong sumigaw siya sa akin, dahil sa inis kaya naman nagsimula ng manginig, ang mga kamay ko habang nakahawak ako sa laylayan ng uniform ko, naramdaman kong pangangilad ng luha ko. Huminga siya ng malalim saka muling lumapit sa akin. Just let me do this, okay? Nang maramdaman ko ang pagsakop niya sa mga labi ko ay hindi ko nagawang tumugon sa halik niya. Nang muli niya akong hinalikan sa leeg ay naikuyom ko ang kamao ko, naramdaman kong nagsimulan ng magunahan ang mga luha ko. Louis nanginginig ang mga boses ko nang tawagin ko ang pangalan niya nakita ko namang huminto siya. What the? Inis na turan niya nang makita niyang umiiyak na ako. Please don't do this, I'm scared. Nanginginig ang mga boses ko nang sabihin ko iyon sa kanya, nakita ko namang napapikit siya ng mariin. Ti naman Nika, ano bang iniinarte mo dyan? Galit na sigaw niya nagulat ako nang bigla niya akong tinulak pahiga sa kama. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa dahil hinawakan niya ang dalawa kong kamay gamit, ang isang kamay niya nagulat ako nang maramdaman kong humaplos ang isa niyang kamay sa binti ko papasok sa loob ng palda ko, dahil doon ay di ko na napigilan ang umiyak. Louis stop please. I'm scared. Pagmamakaawa ko sa kanya nagulat ako nang maramdaman kong humaplos, ang daliri niya sa loob ng panty ko, sinalat ang hiwa ko kaya naman naramdaman ko ang paninikip ng dibdib ko, dahil hindi ko nagugustuhan ang ginagawa niya sa akin ngayon. Please stop, I'm scared. Pagmamakaawa ko sa kanya habang puno ng luha, ang mukha ko nagulat ako nang tumigil siya na pamura. Ti na naman talaga Nika. Kaya naman dahil sa takot ay natadyakan ko siya dahilan para mapalayo siya sa akin, dahil ininda niya ang sikmura niya nang nagtangka akong tumayo sa kama,
Akmang tatakbo palabas ay naramdaman kong hinawakan niya ang buhok ko, muli akong hinagis pahiga sa kama, nang makapatong siya sa akin nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Naramdaman ko ang malakas na pagsampal niya sa akin, kasabay nun ay nalasahan ko ang dugo na nagmula sa pumutok kong labi, kaya naman parang nawalan ako ng lakas na humagulgol kahit pa napatuloy lang ako sa pagluha. Naramdaman kong hinawakan niya ako ng mariin sa leeg ko, sapat lang ang pagkakasakal niya sa akin para makahinga pa rin ako. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo, alam mo ba yon? Tandang padamdam. Ano bang mahirap sa pagbigyan mo lang akong matikman ka ha? Bakit natatakot ka ba na iiwan kita pag sawa na akong gamitin ka? Alam mo namang di ko gagawin sa'yo yun kasi mahal na mahal kita, pero sa ginagawa mo sa'kin ngayon parang sinasabi mong nandidiri kapag nahahawakan kita na boyfriend mo. Mariing sabi niya sa akin, kaya naman naikuyong ko ang kamao ko, tahimik lang na umiyak nang maramdaman kung umalis siya sa ibabaw ko ay kasabay din nun ang pag-alis niya sa kwarto. Nang tuluyan na siyang umalis ay di ko na napigilan ang mapahagulgol dahil sa sakit na ginawa niya sa akin, bukod pa dun ay di ako makapaniwala na naging ganun na lang siya bigla sa akin. Hinahayaan ko na. Nagkakagusto na ako sa kanya, pero bakit bigla na lang siyang magbabago? Hanggang sa sandali na to ay di pa rin ako makapaniwala na sinaktan ako ng nobyo ko. Kinabukasan ay mabigat ang katawan akong bumangon mabigat, ang dibdib ko nang gumising ako dahil naalala ko ang nangyari kagabi. Hindi pa rin matanggap ng utak ko na nagawa sa akin iyon ni Luis, dahil nagugustuhan ko na siya natututunan ko na siyang magustuhan kahit pa na di ko pa rin siya magawang mahalin, pero ang sakit pa rin sa pride ko dahil di ko akalain na may ganitong lalaki pala ang tatrato sa akin na parang basura. Sa mga nagdaang buwan na naging magkarelasyon kami ni Luis ay naging masaya ako. Dahil pinapakita niya sa akin ang importansya ko, pero ngayon hindi ko na siya maintindihan. Dahil sa ginawa niya sa akin, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit ang dali ko lang pinagbigyan si Sir, na angkinan ako. Pero pagdating kay Luis na boyfriend ko ay hindi ko magawa dahil siguro ay natatakot din akong maalala ang nagdaan na gabi na yun dahil pilit ko na iyong kinakalimutan pero di ko pa rin magawa. Nagugilty ako dahil girlfriend na ako ni Luis, magkaibigan na lang kami ni Sir, kaya naman siguro ganon na lang ako mag-react sa tuwing tatangkain ni Luis na may mangyari sa amin. Kahit papaano ay nagpapasalamat pa rin ako dahil di niya tinuloy ang balak niyam dahil baka mas matakot na ako na makita siya. Kahit masakit man tanggapin na nagawa niya akong saktan ay patatawarin ko pa rin siyam, dahil hindi naman siguro kami matatawag na magkarelasyon kung di kami haharap sa isang away problema. Hiling ko lang sana ay matapos ang away namin na ito ay bumalik na siya sa dating Luis na nagustuhan ko, hindi ako pinipilit sa bagay na ayaw kong gawin. Kaya naman nang matapos kong maligo magbihis ay agad kong ginamo ang sugat na pumutok sa gilid ng labi ko, saka ako pumunta sa kusina ng mansyon ni Sir. Matapos nun ay agad din akong nagsimulang magtrabaho. Habang tahimik akong naghuhugas ng mga pinggan ay bigla na lang pumasok sa alaala ko ang nangyari kagabi, kaya naman nabasag ko ang platong hawak ko, naging dahilan kung bakit napabilang sa akin ang mga kasamahan ko. Iha, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong sa akin ni Manang nang makita niya akong nililinas ang mga bubog sa sahig na nagkalat. Ayos lang ako Manang, wag niyo akong alalahanin. Sigurado ka ba? Teka, anong nangyari sa labi mo, bakit pumutok yan, may nanakit ba sa'yo? Dahil mas matanda sa amin si Manang Elena ay para na namin siyang ina, alam kong nag-aalala lang siya sa kalagayan ko kaya naman napapatanong siya sa akin. Manang, ayos lang ako, wag niyo tong isipin, wala lang to. Sabi ko na lang, nag-iwas ng tingin sa kanila bago ako muling nagsimulang maghugas ng plato, nang matapos ako ay nagulat ako nang lumapit sa akin si Ruth saka Melissa. Nika, ayos ka lang ba talaga? Gusto mo bang kausapin kami kung anong nangyari sa'yo? Nag-alalang tanong ni Ruth sa akin, kaya naman natigilan ako sa ginagawa kong pakva-vacuum. Ngumiti lang ako ng pilit sa kanila, nakita ko namang nagkatinginan pa silang dalawa. Ayos lang ako, ano ba kayo? Nahihiyang turan ko nagsimulang. Kumilos ulit ako, nakita ko namang nagsensyasan silang dalawa, nagulat ako nang agawin ni Melissa. Ang hawak ko na vacuum sa kanya iyon nilagay sa isang tabi, matapos nun ay pinaupo nila ako sa sofa. Nagulat pa ako nang makita kong tumabi sa akin ang dalawa habang nasa harapan naman namin si Manang Elena. Nika, nandito kami para makinig sa iyo, dahil kasama ka namin magtrabaho dito sa mansyon. Ibig sabihin lang nun ay tinuturing ka na rin naming kaibigan.
malapit ka na sa amin kaya kung ano man iyang problema mo ay sabihin mo sa amin, para makahinga ka ng maluwag may mapagsasabihan ka habang maaga pa, paliwanag naman ni Melissa sa akin kaya naman. Napakagat ako sa labi, ko ay saka napahawak ng mariin sa laylayan ng uniforme ko, habang seryosong nakatingin sa akin sila Manang, Ruth. Melissa ay naramdaman kong unti-unting bumigat ang pakiramdam ko nang maalala ko na naman, ang nangyari kagabi hindi ko na napigilan pa ang mga luha ko na kanina ko pa pinipigilan. Ang sakit pala no. Kapag yung tao na nagsisimula mo nang magustuhan bigla na lang magbabago, hirap na sabi ko naramdaman ko naman ang paghagod ni Ruth sa likuran ko habang inaabot naman ni Melissa ang tissue sa akin. Sino ba iyang tinutukoy mo? Nag-aalalang tanong ni Manang kaya naman kumuha ako ng tissue, saka pinunasan ang mukha kong nababasa ng luha ko. Si Luis po Manang, pagkasabi ko noon ay nakita kong lahat sila ay di makapaniwalang tumingin sa isa't isa. Ano bang ginawa ni Luis sa'yo, Nika? Tanong ni Ruth. Oo nga. Wag mo sabihin sa akin na siya ang may kagagawan, kung bakit pumutok iyang labi mo. Pagpapatuloy naman ni Melissa sa tanong ni Ruth. Kahapon kasi nagpatulong ako kay Manang na mag-bake ng cake kasi gusto ko, sana siyang surpresahin sa monthsary namin dahil mabait si Manang tinulungan niya ako mag-bake ng red velvet cake. Tuwang-tuwa pa ako kahapon nung umuwi siya, dahil sabi niya sa akin isa daw sa ginawa kong iyon ang minahal niya sa akin. Dahil di ko nagagawang makalimot sa relasyon namin, kwento ko sa kamuling nagpunas ng mukha dahil nagsisimula na namang magunahan, ang mga luha ko nakita kong nakikinig lang sila sa sinasabi ko. Noong una akala ko ayos lang lahat, pero nung naamoy ko na amoy alak siya parang kinabahan na ako, dahil matapos niya akong halikan nagsisimula ng lamikot yung kamay niya sa katawan ko, kaya hindi ako naging komportable sa ginawa niya na yun sabi niya papagbigyan ko siya, dahil monthsary celebration naman daw namin yun pero para na akong mamatay sa takot ng mga oras na yun, nagmamakaawa ako sa kanya na wag niya ituloy yung binabalak niya kasi natatakot na ako sa kanya. Pero nung naramdaman ko na, binabastos niya na pagkakababae ko. Nagsimula na akong manlaban kaya nasipa ko siya sa sikmura niya. Tapos nung tatakbo na ako bigla niya akong sinabunutan hinagis pahiga sa kama, tapos sumunod nun sinampal niya na ako kaya damyugo yung labi ko, dahil sa ginawa niya dahil dun para akong na-trauma. Dahil kapag naaalala ko yun natatakot na ako na baka ulitin niya yun sakin pag tinanggihan ko siya saktan niya na naman ako, pagkatapos ko sabihin iyon ay hindi ko na napigilan ang mapahagulgol, naramdaman ko naman na niyakap ako ni Melissa. Seryoso ba? Hindi ko alam kung bakit paano magagawa sa iyo yun ni Sir Luis, dahil una sa lahat mabait naman siya sa amin kahit kailan ay never namin siya na ay troto ng ganon, ang babae, di makapaniwalang sabi ni Melissa sa akin. Oo nga, pero posibleng nagbago na siya ngayon dahil nagawa niya na saktan si Nika, baka nagbabalat kayo lang ang lalaki na yun, sabat naman ni Manang kaya naman napatango ang dalawang katabi ko. Nika gusto mo bang sabihin namin kay Sir na paalisin na si Sir Luis dito? Kasi kapag nananatili lang si Sir Luis dito, baka saktan ka niya ulit or worst baka mas malala na ang gawin niya sa'yo kapag ginawa niya ulit, ang bagay na yun sa katumanggi ka na naman sa kanya, sabi naman ni Ruth sa akin kaya naman marahas akong napailing.